Kumusta na kayo mga ABM students? Chapter 5 na tayo sa Book 1 ng Accounting. Ang title ay Types of Business According to Activities. Sana patuloy lang kayong nanonood ng ating mga video lessons para magagamit nyo kasi ito para sa pagre-review kung meron kayong mga darating na exams. Sana i-share nyo rin sa mga classmates nyo o kaibigan para meron din silang option para pag-aralan ito. At mag-subscribe kayo sa ating channel para tuloy-tuloy lang ang ating mga lessons na makikita. Click nyo rin yung notification bell para updated nga kayo sa mga lessons na to. Ngayon, pag-aralan na natin. Chapter 5. O class, dito na tayo sa Chapter 5, Types of Business According to Activities. Sabi diyan, a business is an organization that converts inputs or resources such as material, labor, and overhead into outputs which usually either goods or services. So, halimbawa, may mga companies na ang kanilang produkto ay yung kanilang profesyon, halimbawa bilang mga doktor. So sila ay binabayaran sa panggagamot dahil yun ang profesyon nila, nanggagamot sila. O kaya mga accountant, sila ay nag-audit ng mga transaction ng mga companies at dahil doon binabayaran sila. O kaya naman, kung ikaw ay businessman din, bumibili ka ng mga produkto at binebenta mo rin, kumbaga buy and sell. O kaya kung ikaw ay malaking companies na kung saan ay meron kang manufacturing facilities na nagpo-produce ka ng mga produkto mo na ibebenta. So, yon. Yan. Next. Ito nga yung 3 major types of a business as follows. So, una, service companies. Pangalawa, merchandising companies. Pangatlo, manufacturing companies. So, yan. Dito muna tayo sa service companies. Sabi dyan, are firms that generally use their employees to provide intangible products or services to customers. This includes professional skills, advice, expertise, and other related products. So, yung mga service type companies, halimbawa yung mga schools, ang mga teacher ang nagtuturo, yun ang profession nila. So, yun yung services nila. O kaya sa spa, di ba? Yung mga nagmamasahe doon. So, yun yung profession nila na kanilang ino-offer bilang masahista, di ba? O kaya ikaw ay psychiatrist, di ba? Bilang doktor na nag-a-advise ka sa mga pasyente mo. So, dahil doon, kumikita ka. Yun yung mga service companies. Yan. Next, the primary source of revenue of service companies is the performance of services, often referred to as service income. So, syempre, yung binabayad dun sa service companies, tawag doon ay service income. Dahil through service, sila ay kumikita. Yan. One concept in a business is the operating cycle. Operating cycle is the time it takes for a company to create products and collect cash payments from customer. Yan. Ito naman yung operating cycle of a service company. Siyempre, meron kang customer, di ba? Binayaran ka. So, yung pera na binayad mo, siyempre, pinapaikot-ikot mo lang yan as business, yun talaga yung nangyayari. Pinapaikot-ikot yung kanilang puhunan kasama na yung kinikita.
So kapag may cash on hand na yung service company, syempre may mga empleyado siya, may mga bibiling siya mga gamit. So yun yung mga ginagastusan niya. Pagkatapos nun, magpe-perform na siya ng services niya. Halimbawa, sa school, di ba? Andyan na yung mga libro, andyan na yung mga teachers. Ayan. So, mag-start na magturo at yung mga libro na gagamitin na binili ng schools, yun na nga, kasama na doon. Then, syempre, itong mga estudyante, magbabayad ng kanilang tuition. Diba? Bilang kanilang customer, magbabayad sila ng tuition nila. So, paikot-ikot lang. So, meron kang cash, tapos bumili ka ng mga gamit sa school, binayaran mo yung mga teachers bilang kanilang mga sweldo, then mag-perform ka uli ng pagtuturo bilang teacher. Then, syempre, yung mga estudyante, magbabayad ng kanilang tuition. So, yan yung operating cycle of a service companies. Maraming service companies tayo rito. Halimbawa, mga spa, mga auditing firm, mga law firm, mga hospitals, yung mga buses for transportation. Ayan, mga service companies yan. Kumbaga, ang produkto nila ay mag-service ng kanilang profession. Yan. So, naintindihan? Pangalawa, merchandising companies. Sabi dyan, merchandising companies sells tangible products. This type of business buys finished or at almost finished goods from their suppliers and resell the same to customers. So, ikaw, kung merchandising business yung napasukan mo, o yung company mo, so, nagtitinda ka ng mga produkto, tangible, yung nahahawakan, tangible, physical, nakikita. Ngayon, nagbebenta ka ng mga produkto na yan. Then, syempre, bumibili ka ng mga produkto na pwedeng almost finished na siya o meron ka pang o finished product na. Kung almost finished, siguro, ang gagawin mo na lang, iibahin mo yung packaging o dadagdagan mo na lang ng kung anong pwede mong idagdag doon sa produkto para maganda yung presentation niya bago mo siya ibenta. Ayan. So, sa merchandising usually, siya, buy and sell. Ayan. Ano-ano ba yung mga merchandising companies? Halimbawa, katulad ng mga groceries. Di ba? Bumibili sila ng mga produkto, titinda nila sa grocery nila, di ba? O kaya sa Divisoria, maraming mga bumibili diyan na mga businessman, bibili sila ng mga tela, kung ano-ano mga produkto na nandoon sa Divisoria at ibebenta rin nila, di ba? So yun yung merchandising companies. Ayan. Buy and sell. Sabi dyan, merchandising companies primarily earn revenues from the sale of the goods or merchandise, also known as sales revenue or sales. So, syempre, ang tawag doon, katulad sa service income o sa service company, service income. Dito naman sa merchandising, ang tawag sa kanilang kinikita ay sales revenue or sales naman. So, yon. Naintindihan? Sabi niya, merchandising company that sells goods directly to customer is called retailer. So, kung ikaw ay merchandising companies, bumibili ka dun, ang bumibili sa iyo yung mga paunti-unti lang ang binibili. Kumbaga, sila yung tinatawag na retailers. Sila yung mga customer mo na retailer. Kasi kung wholesaler ka, maramihan na yung yung binibili mo. At ang mga bibili rin sa iyo, mga retailers din. So yung mga retailers, sila yung mga kumbaga mga end users.
Tignan naman natin yung operating cycle of merchandising companies. Katulad ng service company, yon siyempre may cash on hand. Halimbawa, ito yung cash na to, ito yung ano mo, puhunan mo. Then, bumili ka ng mga produkto mo, yung mga goods. Then, dahil maramihan, let's say, ano ka, wholesaler, maramihan ka na kung bumili, so yung inventory mo, yung mga binili mong goods, called as inventory, i-store mo muna yan sa isang lugar. Kasi mahirap maubusan eh. Kaya, itatabi mo lang yan sa storage room. So, tinatawag na inventory. Then, ibebenta mo na yung mga inventory mo na yan. At the same time, pagkatapos nun, babayaran ka ng iyong customers. So, marireceive yung bayad, then, paikot-ikot lang. So, yon ang operating cycle ng merchandising inventory. Naintindihan? Merchandising companies. Yan. Next, manufacturing companies or simply manufacturers are relatively complicated organization than service and merchandising companies. As the name suggests, manufacturers create their own products. So, siyempre, bilang manufacturing company, nagmamanufacture kayo ng mga produkto nyo. Halimbawa, gumagawa kayo ng bag, gumagawa kayo ng mga damit, gumagawa kayo ng kotse, ikaw ay manufacturing companies, di ba? So, yon. Next, sabi dyan, they use raw materials, components, or parts which are processed using machine, computers, and labor to produce finished goods. So, siyempre, bago ka mag-manufacture ng iyong mga produkto, siyempre, bibili ka ng mga raw materials. Halimbawa, kung ang ima-manufacture mo ay mga sasakyan, bibili ka ng mga parts noon, di ba? Mga parts ng sasakyan, mga components. Then, meron kang machine para makapag-produce ng kotse, di ba? Gagamit ka rin ng computer kung saan na yung mga process niya, kung nasan ka na. So, yon. At syempre, merong mga employees na gumagawa doon, di ba? Para ma-attain yung finished goods or finished product na kotse, di ba? So, yon. Ang operating cycle ng manufacturing companies, ito naman, medyo nadagdagan. Sa service company, 4 lang. Sa merchandising company, 5. At dito sa manufacturing companies, 6. So, yan. Una, syempre, start tayo dun sa cash on hand. Meron kang investment o kapital na nung nag-umpisa ka. Ngayon, bumili ka ng mga inputs mo. Ano ba yung mga inputs? Ito yung mga raw materials na gagamitin mo sa pagpuproduce ng finished product o ng produkto mo. So, yung inputs na yan ay magiging finished product. Pagkatapos, idadalhin mo siya dun sa storehouse mo, kumbaga andun yung mga inventory mo, then ibebenta mo, ngayon makaka-receive ka ng payment, at magiging cash uli. Paikot-ikot lang. Di ba? Magbabayad ka ng empleyado, bibili ka ng mga raw materials para sa pag-produce ng finished product mo. Yan. So, types of business, ito yung table na kung saan yung advantages and disadvantages, then example. Sa types of business, halimbawa, service type of business. Sabi dyan, ang advantage niya is absent of inventory, no production facilities. So, yun. Medyo magaang-gaang yun bilang service type of company. Ang disadvantages naman nun, inability to standardize services. Minsan kasi, may mga service type of business na yung standard niya, minsan hindi maganda. Halimbawa, sa mga buses, di ba? May mga buses na pangit, di ba?
Yung mga ganun. Hindi na nga aircon, ano pa, yung bus nila hindi maganda. 'Di ba? May mga ganun din mga schools, 'di ba? Pangit yung standard, 'di ba? Tapos yung mga yung maintaining human capital, ibig sabihin nun yung hindi rin na maintain yung mga employees dahil kulang ang pasweldo, 'di ba? Example niyan yung accounting and law firms, hospital, schools, and salon. Ayan. Sa merchandising naman, sabi ang advantages, visible product, nahawakan, nakikita yung produkto. Yung ating binili, ibebenta rin natin. Tapos, less conversion time and effort. So, wala nang gaanong gagawin dun sa binili. Pagkabili mo, iaayos mo lang dun sa inyong storehouse. Then, pag may bumili, yun na. Wala na gaanong idadagdag na packaging. Kumbaga, yun, less time and effort. Yan. Then, managing inventory. Minsan kasi sa merchandising inventory, yung tambak-tambak dyan yung inventaryo nila, di ba? Natatambak na. Minsan, wala na pala yung ibang produkto. So, pag may naganap, walang maibigay. Minsan, sobra-sobra naman ang produkto, hindi naman nabibili. So, kailangan i-manage mo yun ng maayos. Di ba? Ang mga example yan, yung mga supermarkets, convenience stores, bookstores, department store. Ayan. So, yung mga tindahan na medyo minsan na expired na yung mga produkto, dapat na i-manage talaga na maigi. Then, sa manufacturing companies, ito yung may quality control advantages yan kasi kailangan yan eh. May kalidad yung produkto mo. Then, visible product, yan, nahawakan mo, di ba? Then, yung disadvantages niya, generally need production facilities. So, sa mag-manufacture ng mga produkto mo, dapat kailangan mo talaga ng isang production area na maganda para maganda yung pagpuproduce mo ng mga ng mga produkto mo. High conversion cost. Conversion cost, yan. Yun nga lang, mahal. Mahal ang mga gastusin sa isang manufacturing company. Then, yung managing inventory. Yung pagmamanage din ng inventory mo. Baka merong mga hindi naman gano'ng nabibili, yun ang pinoproduce. So, yung ganon. Example niyan, yung car companies, consumer products, electronics companies. Yan. So, tapos na tayo sa chapter 5. Then, reviewin nyo na lang itong mga questionnaire dito at sagutan nyo pa rin, di ba? Kailangan yan para at least mababalikan nyo yung mga lesson at maintindihan nyo. Yan. So, yan. Class, nakuha nyo ba yung ating lesson ngayon? Chapter 5. Types of business according to activities. At sagutan nyo rin yung yung mga questionnaire doon sa likod after ng ating lesson. Kasi diyan din masusubo kung talagang natututo tayo. Ha? Ayan, maraming salamat at huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe at i-like nyo and share sa mga kaibigan nyo at kaklase. Maraming salamat. Hanggang sa muli, Chapter 6. Yan, malapit na tayo sa ating mga computation and problem solving. Chapter 7 yon. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye!